Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa La Solidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Jeremiah chapter 33 verse 3 sa New International Version. Ito ang sinasabi, "Call to me and I will answer you until you great and unsearchable things you do not know." Ayan, pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa isang magandang umaga ng Lunes. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami po'y inyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, dalangin ko, Panginoon, ang mga anak mo na may nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin sa karamdaman nilang ito, Diyos, upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng kagalingan at manumbalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Itinataas ko particularly, Panginoon, ang kapatid ni Sherwin na may karamdaman. Patuloy mo po siyang abutin, Panginoon, dahil nakikinig po si Sherwin sa iyong mga salita at maging isinabuhay niya ito, Panginoon. Abutin mo po, Panginoon, at upang magkaroon ng kagalingan ang kanyang ate. Lord, ikaw ang Diyos na nakapagpagaling anong klaseng karamdaman, Panginoon. Kaya sa kami, Panginoon, sumasandig. Sa kami, Panginoon, na umaasa, nanampalataya na ang lahat ng karamdaman na hindi mapagaling ng mga doktor ay ito'y mapagaling mo, Panginoon, sa isang himala, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng makarunungan, Panginoon, na magpagbulay-bulay at maging matanggap kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsisihanda sa pagpasok sa kanilang trabaho. Abutin mo sila, ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Lalong-lalo na kung sila, Panginoon, ay nagdadrive. Lord, ingatan mo sila na makarating sa kanilang paroroonan, sa kanilang mga trabaho, upang sila, Panginoon, ay muling magtrabaho, Panginoon, para sa kanilang pamilya. Ngayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming mga OFW. Patuloy mo silang ingatan sa ibang bansa, Panginoon. Sila'y nagtiis na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay dahil gusto nila na mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Kaya nagtiis sila na malayo, Panginoon. Kaya dalangin ko, Panginoon, na sila po'y ingatan mo sa malayong lugar. At ikaw, O Diyos, ang maghari sa kanila doon. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso
Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na maghari sa kanilang mga buhay doon. Panginoon Hesus, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ang title po sa ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatag po ay The Great Hidden Things That You Do Not Know. Ayan. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan. The Great Hidden Things That You Do Not Know. Ang hirap magsimula. Sa totoo lang. Mahirap talaga ang introduction. Hindi mo alam kung paano mo sisimulan o ano ang mga ilalagay mo upang makapagsulat ng bagong chapter. Bilang isang baguhan at walang hilig sa pagsusulat, napakahirap sa akin ang gumawa ng isang sermon, no? Isang sermon. Noong una, nagdadalawang isip pa akong magsimula kasi sabi ko, ay hindi ko naman ito magagawa. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako makakapag-grab ng attention ng tao. Mapagtatawanan lang nila ako kasi baka napakasimple ng mga isusulat ko. Tapos nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko pong gumawa ng isang magandang sermon. Gusto ko pong isulat kung ano ang mga gusto kong sabihin. Then after kong magdasal, nakakasanayan ko na hindi muna namulat. No? Hindi muna namulat. Gusto ko munang magstay sa presence ni Lord dahil alam ko na pag prayer, hindi lang laging nagre-report o nagsasabi kay God na dapat ay nakikinig ka din kung ano ang gusto niyang sabihin sa iyo. Habang nagme-meditate ako, mga kaibigan, ang daming pumapasok na salita sa akin. Puro encouragement. At sobra akong na-enlighten. I know that God is speaking to me right now at that time. Pinaparating niya sa akin ang mga salitang, I am with you. Yan, kasama mo ako. Sobra akong naliliwanagan. Sumasaya at parang nawala lahat ng doubts ko sa buhay. Feeling ko, tuloy ako na lang ang tao sa mundo na at tila ayaw ko nang dumilat. Sa mga oras na yun, mga kaibigan, sobra akong kinukumport ni God, ni Lord. At ramdam na ramdam ko ang pagyakap at pagkilos niya sa buhay ko. Tama ang sinabi niya, call to me and I will answer you and tell you great and hidden things that you do not know. Diba? So, ang sarap sa presence mo, Lord Jesus. Thank you po. Yan lang ang nasasabi ko sa oras na yon. Paulit-ulit akong nagpapasalamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa buhay ko. Pagdilat at pagtapos ko, mag-quiet time with God. Nagsimula na ako sa paggawa ng sermon na ito. So ito na. Uumpisahan ko na. God is with me. Kaya yung feeling ko noon na punong-puno ng doubts, ang pagkabog ng dibdib ay napalitan ng inspired mood at excitement. Every time na nagsusulat ako ng bagong chapter,
I pray to God na siya ang kumilos sa buhay ko. Not my own will and understanding, but by His. Sa pagsusulat ng bawat chapter, ay dapat ibinababa ang sarili dahil wala kang magagawa kung napakataas ng tingin mo sa sarili, mga kaibigan. We must become less and God must become greater. Learn from me, for I am gentle and humble in heart, according to Matthew chapter 11, verse 29. Alam ko na sinasamahan ako ni Lord sa paggawa ng bagong chapter. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pagbulong sa aking mga tenga. The Holy Spirit is guiding me. Sabi ko nga kanina, sobrang hirap sa sitwasyon ko kasi hindi naman ako mahilig magsulat. At never ko talagang nagugustuhan ang gumagawa ng mga sermon. Kasi dati may thinking ako na ang word ng mga gumagawa ng mga sermon. Non-Christian pa ako noon. Pero, ngayon ako na mismo ang nasa kalagayan na ito. Masasabi ko na hindi basta-basta ang paggawa ng isang sermon. Lalo na kung spiritual ang gagawin mo. Kailangan kasi ng prayer, heart, mind, body, and Lord sa buhay mo. Yung tanong na mahirap ba ay nasagot ko na ngayon. Walang mahirap kung kasama mo ang Panginoon sa buhay mo. I can do all things through Christ who strengthened me. Philippians 4:13. Wala kang hindi magagawa kung alam mo na kasama mo si Kristo sa buhay mo. According to Luke chapter 1 verse 37, with God, nothing is impossible. Ang galing lang kasi yung mga ipapagawa sa iyo ni Lord ay yung mga bagay na hindi mo lubusang naiisip noon. Kasi yung naiisip mo ngayon ay yung kung ano lang ang abot ng isip mo at kakayanan. Pero kay God, iba. Diba? Kasi nga may plano siya sa atin. And His thoughts are not our thoughts. May ipapagawa siya sa atin, mga kaibigan, na alam niya na magbibinipit sa iba. Sa Kanya at higit sa lahat sa ating buhay. At babaguhin niya ang buhay mo, kaibigan, kapag nagpaanod ka sa nais ng Panginoon sa iyo. Let His will be done, not yours. Diba? Focus on His word and promises. Huwag mo sasabihin na walang magagawa ang Diyos sa buhay mo kung hindi mo naman binabasa ang Biblia mo. Magpasakop ka sa Panginoon, kaibigan. Hindi ko magagawa ang sermon na ito kung hindi dahil sa Panginoon. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon upang masulat at mailalahad ang nais kong sabihin. Hindi upang maiangat ko ang sarili ko, kundi para makilala siya ng iba. Ang purpose ng sermon na ito ay para sa mga Kristiyano na napagdaanan ang mga bagay na ito. Nanghihina, nanlalamig, nagpapatuloy, naglilingkod. Kailangan ng self-evaluation at sa mga nagnanais na mabago at ma-inspired at sa ibang hindi pa nakakilala sa Diyos, kaibigan, I pray na ang sermon na ito ay isa
sa makatulong sa iyo para makabuild ng fire and relationship kay Jesus Christ. Hopefully, natulungan kayo ng sermon na ito at nagsisilbing eye-opener sa inyo. Ano ba ang buhay Kristiyano? Ang daming nagtatanong sa akin, bakit masyado mong binibigay ang buhay mo at oras mo sa Diyos? Ang sinasabi ko sa kanila, kasi si God ang unang gumawa nito para sa akin. Sa atin upang maligtas tayo at huwag mapahamak. Kulang pa nga lahat ng ginawa ko para sa Kanya sa mga ginawa niya sa atin. Ang utang na loob, mapapakita mo yan, hindi sa tao lamang, kundi kung paano ang ginagawa mo sa Diyos. Hindi ko masasabing may utang na loob ka at totoo kang tao kung dinidisregard mo si Lord sa buhay mo. Paano kung masasabing totoong tao ka kung binabaliwala mo ang King of Kings and Lord of Lords? Ang pagiging tao ay pagiging Kristiyano. Ginawa ng Diyos ang tao in His own image. Kaya kung may tao na ayaw kumilalas kay Lord, ipagpray mo, kaibigan. No? Kasi hindi pa siya ganap na tao, kundi si Satanas ang nagkontrol sa buhay niya. Huwag ka magsawang mag-pray at ipakilala sa iba ni si Kristo. Ipagmalaki mo siya at huwag ikahiya upang hindi kanya din ipagmakahiya sa harapan ng kanyang Ama na nasa langit. Ang pagiging Kristiyano din ay yung kahit pagod na ang physical body mo, hindi ka pa rin nakakaramdam ng pagod. Kasi you are spiritually filled. Umaapaw ka sa biyaya at kalakasan galing sa Diyos. Diba? Kaya kaibigan, kahit loaded na ang gagawain mo, chill ka pa din. Kasi alam mo na all things work together for good to those who love God, those who are called according to His purpose, according to Romans 8:28. Walang mahirap dahil napagtagumpayan na niya ang lahat ng bagay. At kung may problema ka, kaibigan, kung may problema ka, hindi ito makakapag-move on sa iyo sapagkat nasasabi sa 1 Corinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. What a wonderful God we have. Diba? Lahat ng bagay may kasagutan basta't nabubuhay ka bilang mananampalataya o bilang Kristiyano. Isa pa, servant tayo at hindi boss. Diba? Servant tayo at hindi boss. Naniniwala ako na there is only one boss and that's God. Pag Kristiyano, humble yan. Hindi hambog. We serve wholeheartedly kasi we are not serving the God of the maybe, but we are serving a one true God, the living God, and that is Jesus Christ. Hanggat hindi mo binababa
ang sarili mong buhay sa harap ni Kristo at sa harap ng ibang tao, masasabi ko na you will lose your life. God gave us an example when He descended here on earth. Hindi siya naging presidente o hari, no? Naging karpintero lang siya. Kaya nga hindi siya pinaniniwalaan na Diyos kasi ang tingin ng tao sa Diyos ay mayaman at makapangyarihan. Yes, mayaman siya at makapangyarihan, pero hindi niya yun ginamit dito sa lupa. Dahil ang nais niya ay maging servant. Pinakita niya ang the best example na dapat nating gawin. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya dapat ay hubarin din natin ang ating pagkamataas, ang tingin sa sarili. It will benefit you. Believe me, kaibigan. Believe me. Being a Christian doesn't mean you are perfect, but to understand that we are forgiven. Ang isang taong napatawad na ay hindi na dapat namumuhay ayon sa kanyang sarili, kundi namumuhay ayon sa sinasabi ng Diyos. Sumusunod dapat sa sinasabi ng Diyos. Dahil kung ikaw ay tumanggap nga sa Panginoon, ngunit hindi mo sinusunod ang Kanyang salita, ay nagkakasala. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them, according to James chapter 4, verse 17. Do not merely listen to the world and so deceive yourself. Do what it says. James 1:22. Ilan lamang ito sa mga katangian ng buhay Kristiyano, mga kaibigan. Marami pang iba yan. Gusto mo bang malaman? Basahin ang Biblia, kaibigan. Magbasa ka. At naniniwala ako na God will open your eyes. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added to you. Matthew 6:33. Unahin mo siya lagi at uunahin ka niya higit sa lahat ng bagay. He will bless you plentifully. Nagsusumiksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya ang mapasayo. In Jesus' name, manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin ngayong umaga na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ang mundong iyong nilikha. At bigyan mo kami ng biyaya ng paghilom at kagalingan. Hinihiling ito sa iyo sa pamagitan ni Kristo Jesus, liwanag buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.